This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Hello guys, ako nga po pala si Kuya Rads at nandito ulit tayo sa The Bucket List Podcast para sagutin ang tanong na bakit nag-i-stay pa rin ang tao sa mga toxic relationship. So ayan, may idea na kayo kung bakit 2-6 ang nakalagay dyan sa ating title. Sa mga boomers na hindi alam, 2-6. Toxic. Okay. Bakit nga ba yung mga tao ang hilig-hilig magstay sa toxic relationship kahit na alam nilang wala ng pag-asa? Siyempre, bago ang lahat, ano nga ba ang toxic relationship at paano natin malalaman na toxic na nga ito? Ito yung wala nang nangyayari sa relasyon nyo kundi puro away na lang. Ito yung matinding away yung hindi yung normal na away kundi away talaga. Yung tipong naging regular basis na yung away na parang hindi kayo makakatulog kapag hindi kayo nag-away. So parang baliktad na yun nangyayari. Tapos sana maisip nyo na parang tipong ginagaslight ka pa yung kasalanan niya pero parang ginigil trip ka pa niya. Parang ganon. Isa pang ng toxic relationship yung masyado na silang controlling. Yung tipong lahat na lang ng bagay gusto hawak ka. Yung hindi na kayo nag-grow apart. Kumbaga gusto niya nasa tabi ka lang niya lagi, ganyan. Tapos wala naman nangyayari kapag magkasama kayong dalawa. So nasasayang yung panahon. Isa pa yung mga kinokontrol niya, yung mga kinakausap mo. Lahat na lang ng tao pinagseselosan niya. Regardless of gender, kahit babae ang kausap mo, lalaki, or kahit minsan nga kapamilya mo, pinsan, tatay. May mga kilala akong ganun dati nung nagta-Tumblr pa ako. May mga ganung problema na sinasabi sa akin na parang lahat na lang pinagselosan. Yung tipong dumating sa point na lagi dapat nakabukas yung niya. Lagi nakabukas dapat yung phone para malaman kung sino yung mga kinakausap niya sa araw-araw. Huwag kayong aabot sa point na ganun, okay? Isa pa sa pinaka-obvious na sign na nasa toxic relationship ka na yung kapag may kasama ng physical abuse yung away nyo. Kapag once na pinagbuhatan ka na ng kamay, ay nako girl, alis ka na, takbo ka na, parang doon na yung start ng kawalan ng respeto sa relasyon yung dalawa. Hindi mo sasaktan yung taong mahal mo lalo na hindi mo dapat siya pagbuhatan ng kamay. Mahalaga na alam mo na nasa toxic relationship ka na or parang nag-uumpisa pa lang para alam mo kung paano siya i-address sa sarili mo. Kung ano yung mga discarding pwede mong gawin or parang makapag-plan ahead ka kung ano talaga yung plano niyo sa inyong dalawa. Yung sinasabi kong tinik lagi sa araw-araw sa dibdib. Yung gigising kang sobrang bigat ng nararamdaman mo. Yung parang naglalakad ka sa gitna ng EDSA na tumatapak ng maraming Lego. Tapos pagtalan mo may thumbtacks pa. Tapos nasahid pa yung paa mo sa screen door. Ganon kasakit, guys. Ganon kasakit. Imagine niyo sa EDSA may screen door. Ganon kalabo yun. Parang yung relasyon yung dalawa ngayon. So ayun, kung magkasama kayo at hindi ka na masaya, tapos parang feel mo lagi na lang masama yung sinasabi niya sa'yo, na parang nawawala yung confidence mo kapag kasama mo siya, nawala na yung lambing, tapos puro masasama na lang yung mga salitang sinasabi sa'yo. Pinipigilan ka sa mga gusto mo or sa mga goals mo sa buhay. Alam mo yun, parang mag-uumpisa ka pa lang sinasabi sa'yo agad na, ako hindi mo kaya yan, huwag mo na ituloy yan, sayang lang. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. So parang dun pa lang, dapat maisip mo na nag-aaksaya ka talaga ng panahon, hindi dun sa mga goals mo, kundi dyan sa taong kinakasama mo ngayon. Kasi dapat pinupush ka ng partner mo na gawin lahat ng best para sa'yo. Lahat ng bagay na gusto mong gawin, mahirap man o hindi, nandyan siya to support you. Bakit ang hilig mo sa toxic relationship? Yung gusto kong maisip yung mentality ng tao nandun sa toxic relationship. Kung ano yung gusto niyang patunayan sa sarili niya. May inaasahan ba siyang reward kapag nagstay siya doon? Meron bang milestone na parang sa YouTube na pag naka 100k sa points ka magkakaroon ka ng silver plaque na i-award sa'yo ng toxic mong jowa, di ba? So, walang ganon guys, walang ganon. Ano ba yung naiisip mo na kapag iniwan mo siya, wala ka nang makikita? Or sayang ba yung pinagsamahan nyo? Parang kung ganyan yung pinagsamahan, parang wala namang masasayang dyan. Masyado ka bang naging dependent sa kanya or takot ka lang talagang mag-isa?
na parang okay lang sa'yo yung lahat ng yan. Basta ang mahalaga, hindi ka mag-isa at may nakakausap ka. Or pride mo na lang ba ito na parang alam mo sa sarili mo na pwede mo pang mabago yung tao? Pero para saan pa? Anong point? O sige, sabihin natin nabago mo siya. Pero hanggang kailan yun? Masaya ba siya? Masaya ka ba talaga? Baka puro ilusyon na lang yan. Ikaw na lang yung nag-iisip ng may mangyayari pa. Hindi ko sinasabing mali yung mga desisyon mo sa buhay. Ang sa akin lang, alam mo dapat na malaki yung magiging epekto sa inyo sa huli. Hindi mo man siya mapansin ngayon pero ikaw mismo yung makaka-discover niyan sa sarili mo na parang hindi nga ata healthy yung desisyon ko Sana wag mong maisip na wala nang better person dyan sa taong kinakasama mo ngayon. Laging may better. Pero dahil nakokontento tayo sa mga bagay na tatanggap natin, then ayun, nag-i-stay tayo. Kunwari, sobrang kulit mo talaga na parang hanggang ngayon, siya pa rin ang tinitibok ng puso mo. Ano ba yung mga possible factors na makaapekto kapag nagstay ka pa dyan sa relationship na yan? Una, syempre sa family mo. Kasi for sure nakikita na ng family mo yan at nararamdaman na nila na parang toxic na yung relationship nyo. Lalo na kapag nag-aaway kayo, for sure naririnig nila yan. Yung behavior mo sa social media, kung ikaw yung taong pala share. Sa mga kaibigan mo, pwedeng sumama loob mo sa kanila kapag kinall out ka nila at sinampal ng katotohanan. Kasi ang makakapansin naman talaga niyan yung hindi nakakaranas, yung nasa labas nung mundong binuo mo sa inyong dalawa. So mas nakikita nila yung bigger picture, di ba? Mas nakikita nila yung mali kasi hindi sila yung blinded by love. Kasi yung mga friends naman natin hanggang gabay lang naman sila. Hindi naman sila yung para magsabing, iwan mo, ganyan. Kumbaga, papamukha lang nila sa'yo na may maling nangyayari na baka hindi mo na nakokontrol. So, andun sila para gumabay. Sa mental and physical health mo din. Siyempre, sa mental, for sure yan. Yan yung araw-araw gagana talaga Tapos yung physical, napapabayaan mo rin kasi minsan ayaw mong gumalaw dahil ang dami mong iniisip. Napapabayaan mo yung sarili mo. Hindi ka nagiging productive. So, ayun. Ano na yan? Chain reaction yan ng mga negative na epekto sa'yo ng toxic relationship. So ano nga ba yung dapat mong gawin kung sakaling gustong-gusto mo na talaga at sumobra na talaga at umabuso na talaga yung partner mo? So sa una, mahalaga yung suporta ng pamilya tsaka ng mga kaibigan. Siyempre, alam mo naman na kapag nangyari na yung paglayo mo, siyempre mag-isa ka na lang. So mas maganda yung may suporta ka na lagi may kakausap sa'yo or parang gabay man lang na mag-check sa'yo palagi. Sa mga panahong ipinapakita mo na malungkot ka, kung ayaw mo naman nung i-judge ka, yung mga bagay na hindi alam yung kwento. Alam ko may mga hotline naman na available online. I-search nyo lang yun. Tapos, ayun, may kakausap sa inyo. Yung iba, ganito yung prefer. Kasi, yun nga, walang alam sa background. So, mas straight to the point yung payo na nakukuha nila. Yan, ito tulad nito. Parang itong podcast na to, parang kinakausap ko kayo. Wala akong idea sa mga relationships nyo. So, parang ito yung more on, kung feel nyo toxic na yung relationship na kinakatayuan nyo ngayon, then, ayun, thank you kasi napili nyo itong podcast na pakinggan. Ayun, yung pagsiset ng boundaries. Once na na-impose mo na may mga boundaries ka nang kailangan gawin para sa inyong dalawa, then mas maganda yon na parang hindi mo na ito-tolerate yung mga bagay na ginagawa niya, na kapag ganito na yung nangyayari hindi ka na matutuwa sa ginagawa niya. Kumbaga hindi na ako nakikipagbiruan talaga may kalalagyan ka sa akin. Yun, yung parang gano'n, yung tipong nire-respeto mo yung sarili mo nung una mo palang sana ginawa, pero yun nga, hindi naman kita masisisi doon. At least nag-decide ka na ganun yung gawin mo. Siyempre, pag sinabi mo yung mga boundaries na yun, mag-stick ka doon. Hindi yung sinabi mo lang tapos sobrang rupok mo na nilambing ka lang ng ilang minuto tapos biglang baliktad na ulit yung lamesa sa inyong dalawa, di ba? Tandaan mo na sobrang daming resources para makaiwas ka dyan sa inyong toxic relationship. I-value mo yung self mo, alamin mo yung self-worth mo. Kasi ayun yung key talaga. Once na alam mo kasi yung worth mo, then hindi mo hahayaan lahat ng yan. Hindi mo hahayaan yung sarili mo na magstay sa isang toxic na relasyon, di ba? Kasi alam mo anytime na pwedeng may maka-appreciate sa'yo. Mas madaling maghanap ang taong marunong magmahal kaysa sa hindi alam magmahal, di ba? Lalo na yung mga taong yan na tinitaken for granted yung mga kabaitan nyo. So tingin ko, best talaga na alamin mo yung self-worth mo. Yun, sana nakatulong at
Salamat kasi nandito ulit kayo sa ating podcast episode. Bakit nag-i-stay pa rin ang tao sa toxic na relasyon? So ayun, sana nakatulong guys. Message lang kayo palagi sa akin. Kung ngayon nyo palang napakinggan to, pakinggan nyo pa yung ibang mga episodes. Sana makatulong din yun sa inyo. Share nyo rin sa mga friends yung nangangailangan. Kung di man kayo yung may problema and may alam kayo na makakatulong tong podcast sa kanila, share nyo lang yung link sa mga social media accounts nyo. Okay, sobrang kailangan ko lang tulong nyo palagi guys. So, salamat sa mga patuloy na nagsishare at nagpo-post sa stories nila. Hanggang sa muli, bye-bye!